Okay, hello beautiful people. Ikwento na ko sa inyo habang naglakaw ko sa dog dire sa nindot kay nga neighborhood dire sa ako ang akong uyuan nga buutan. Tugnaw kayo pula akong ilong. Let's go sa baka, let's go. Okay, so ikwento na ko sa inyo ha. Unsa ni akong gibuhat? Unsa akong gibuhat nga nung na public school teacher ko dire sa Amerika. So before ko hingari sa US kay public school teacher ko sa Philippines of 14 years. 5 years ko nagtudlo sa bukid, tapos 8 years, almost 9 years sa syudad na. Tapos first na ko kitudluan kay grade 4 niya, pagkahuman kay grade 1. So pag abot ako dire wala ko kabalo na pwede di ay magamit ang atoang nahuman sa Pilipinas. So nakaamiga man ko og Pinay, so gisultian ko niya nga ipa-evaluate daw ang ako ang diploma og ako ang transcript. So mo to akong gihimo. So nagbayad ko og $300 kapin dollars, barato pa man to sa una. Buti na lang nakadala ko sa ako ang mga original nga diploma og transcript. So mo to nga akong gipa-evaluate, naghulat ko mga 2 months kapin sa ERES. So, ipakita na ko sa description diri sa baba sa video ako ang ibutang ang ilahang website. So, pag open ako sa ilahang website kay halos tanan university sa Philippines kay ano siya, accredited siya. I mean, kung unsay imuhang nahuman sa Philippines, murara ka og nakahuman pug diri as Amerika. So, mo to ang akong gikuha, ang akong nahuman sa Philippines kay Bachelor of Science in Elementary Education. So, mauto na paggawa sa result kay US equivalence kay the same. So, mauto nga nag-apply ko credential, multiple subject teaching credential sa CTC, diri as Sacramento. Tapos, nagbayad ko $100 lang. Unya, mga 2.5 months yata. To hinggawas na niya. Perti na kong lipaya kay gitagaan jud ko nila, giisyuhan ko nila og multiple subject teaching credential, pero ano pa siya, 5 years nga preliminary. So pasabot na ako'y buhaton para ma-clear na ko ang credential. So first nag-take ko og exam nga CSET. Akala man gud nako need ko mag-take ato para ma-clear na ko akong credential. Buti na lang nangutan ako sa CTC na dili na di ko kailangan mag-take ato kay ang degree nga nahuman ako sa Philippines, enough na dito ipamatuod na qualified ko adto. So mao to na wala na ko nag-take, pero once na ma-in ko sa public school, okay, need jud ko na mag 2 years nga induction, na ako'y induction na mentor. So, siya ang mag-guide sa mga newly hired teachers sa grade level standards. Siya mag-explain, siya ang mag-guide unsa ang dapat buhaton, ang classroom management, unsaon nimo pag-teach, mga ana-ana. So, every week naami 1.5 hours nga mag-meeting sa iyaha in person o Zoom. Tapos 2 years na siya. So mahuman na kaana, mao na to ako tong isubmit sa CTC para ma-clear ang ako ang credential. So 6 years ago nakuha na ko ako ang credential. Naka-experience ko og 4 months nga sub sa first grade. Pero nahirapan jud kaayo ko. Wala na ko gihuman ang ako ang contract na 6 months man yata to. Hinguli ko o Philippines kay pandemic to siya. Tapos nagkasakit akong anak mo to, hinguli ko. Tapos nahirapan ko, naglisod ko. Mo to naka-decide ko nga dili na ko mag-teach kay kanang hago kayo nako isa ka video nga gisulti nako na first day pa lang gani nako. Nakadawat na ko email sa mama sa akong estudyante nga baldita daw kay ko ana-ana. So mo to na lisod. So nag-work ko og instructional assistant 3. Ang ako ang sweldo adto kay almost $30 per hour. Tapos nanakoy, ayos kayo to kay
dako kog sweldo tapos wala kaayo ko dako nga responsibility ba kay syempre assistant laman ko. Tapos nagbayad na ang district sa kuha og $1,200 sa akong retirement. Dili na siya salary deduction ha. Tapos nagbayad pa jud ang district og 1,000 mga 1,400 siguro to every month sa ako ang health insurance, dental og vision. Dili po to siya salary deduction ha. Pos karon nga nag-teach nako kay nag-double na ako ang sweldo kaluoy sa Ginoo no. Pero ang ako pong responsibilidad nag-double pod. Sobra-sobra pa sa double. dili pod sa yon pero lipay man pod ko kay nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakuha nako ni. Tapos pag mahuman ako aning induction ako nga 2 years, ma-clear na nako ako ang credential. Tapos naapoy isa ka requirements na English Learner Authorization Certificate. Kailangan po na nimo makuha. So pag hire nila sa kuha, wala pa ko adto. So gitagaan ko nag-apply ang district sa CTC adto nga certificate sa kuha. So gi-issuehan ko sa district og katong emergency pa. So 1 year kailangan ako to siyang pa-comply ang requirements para ma-issuehan jud ko nila katong dili emergency. So mag-enroll ko, wala pa ko naka-enroll. $2,000 kapin ang tulo ka subject. Online classes lang. So mo to nga pila na sa tong kwarta, mga 100,000 kapin no. Grabe ka mahal. No choice man ko kay required man na, kailangan man na ako kuhaon. Tapos by December pa siguro ko mag-enroll ana. Kay September pa man mag-expire ang ako ang katong certificate nga gihatag sa kuha sa CTC. So katong kung makangari kang tayo mo Amerika, halimbawa na mo'y fiancé visa or gikuha mo sa imong bana, makangari mo sa US, dapat magdala mo sa inyong mga nakasealed jud nga diploma ninyo o inyong transcript kay para inyuhan nang ipa-evaluate. Daghan man ang mga offices diri nga naga-evaluate sa mga degree nga nahuman sa ibang bansa, pero pag search nako online ang ERES jud nga akong giganahan kay gwapo sila reviews. Tapos okay sila. Motto niya katong akong anak katong nahuman na siya interview sa Manila, na-issuehan na siya og immigration visa. So wala man siya mo ngari dayon. So ang akong gibuhat, gipa-evaluate na ko daan ang iyang diploma kay nakahuman man siya sa Ateneo. O gipa-evaluate na ko iyang diploma og transcript. Moto nga pag-abot niya diri, nang-apply siya trabaho, nakasulod siya og private nga company nga siya sa office siya nag-work kay accountant kaya nahuman. Pagkahuman, moto pag-abot niya diri no na-issue na abot na. So ang result niya kay US equivalence kay the same gihapon. So unsay yang nahuman nga degree sa Philippines, mura ra pud siya og nakahuman siya diri sa Amerika. So mo to na pag niya nag-apply pud siya sa government habang nag-work siya sa private nga company, nag-apply siya sa government, nadawat pud siya. Kuyaw kaya akong anak na siya sa government nag-work karon, permanent na siya. So ingana ang nakagwapo. Mo nang daghan kog mga kaila diri nga ang ilahang mga anak gipa-eskwela na ko'y kaila nga ang iyang anak gipa-eskwela niya sa Cebu og nursing. So moto nakahuman siya nursing sa Cebu. Tapos nurse na siya karon. Tako kay siya sweldo do. $100 yata kapin per hour. So liman ka 5,000 kapin ang oras lang na. Yeah, 12 hours na sila mag-work. 12 hours mag-work 3 times a week na sila mag-work. Nagtulo-tulo ako ang ilong kay sa katugnaw. So mauna no napod ko'y doctor diri sa una nga Pinoy, duha ka buok. Sa Pilipinas pud sila, sa Manila pud sila nakahuman sa ilahang kurso niya. Na doktor sila diri mo na nga ang uban diri instead na mag-loan diri, student loan nga perting mahala milyon sa tong kwarta sa Philippines. Muna ang uban maka-decide na lang sila nga sa na lang sila sa Philippines na lang sila
mag-school kay mao man gihapon kwentaha pag abot dire unsa ilang nahuman didto mura laman gihapon og pareha laman gihapon diri nya mo bitaw na napansin ninyo nga daghan kay mga Indiano nga nag-school sa Davao og kanang mga medical courses kay magamit man na nila diri sa Amerika. Mo na nakanindot sa mga university sa Philippines. So kung mutana mo pila ako ang sweldo, depende kay nalipay ko kay ang ako ang 14 years nga teaching experience sa Philippines kay ilahaman gi accept sa district karon kay mao na nga kung unsa may mungaring tahay mo Amerika magdala na mo mga original copy sa inyong mga service record ana mga experience ninyo sa inyong work sa Philippines kay para pag-apply pag madawat mo sa trabaho namoy ikapakita nga mga original copy sa inyong experience sa Philippines para dili mo magsugod sa pinakababa nga sweldo kay sa amo ang district ang pinakababa yata nga sweldo kung teacher 1 ka murag $5,600 yata ang bulan. Pero pag nanakay teaching experience, nanakay mga masteral ingana dili ka magsugod sa pinakababa. So, kaluoy sa Ginoo, ang ako ang 14 years nga teaching experience sa Philippines, ilahang gi-accept nila no, recognize nila. So, original jud ang ako ang ipang-submit sa district na mao to ngutana nangita po sila og copy sa ako ang license nako sa Philippines. Buti na lang taga-uli nako sa Pilipinas. Ako siyang gina-renew nako kay di ko gusto na makabayad ko penalty. So mao to na gipicturean nako akong gisend sa HR. Nakita nila nga nagihapon ko'y lisensya sa Philippines. Mao to nga kaluoy sa Ginoo dako ang ilang gihatag nga sweldo sa kuha. So kung mingon kag pila akong sweldo si kidnapon ko sa Philippines. Mauli ko pa si kidnapon ko. So pila ay sweldo sa kuha ang 14 and a half years sa sweldo sa teacher 1 sa Philippines. Mo na akong 1 year nga sweldo diri. Grabe no? 14 and a half years nga sweldo sa teacher 1 sa Philippines. Mo na akong sweldo dire pero dili na lang ninyo kwentahon. Mingon mo dako kay kog sweldo. Yes, dako siya sweldo kung sa Philippines nako siya gamiton. Pero pag dire ko maura gihapon kwentaha pertirang gamaya. Kay ngano, buti na lang wala ako nagrent og balay. Ang kong kauban nga teachers, ang isa nagrent og balay $2,700. Pila man na sa to ang kwarta, perting takuha na mga almost 150,000 pesos na no. Ang rent lang na wala pa nailabot mga bills. Ang isa nako kakauban kay $2,400 upat na ka kwarto. Iyang girintahan wala pa nailabot bills. So ingana kamahal dire, grabe kamahal dire. Mao na nga pasalamat na lang ko nga wala ko nagrent og balay. So pero nagabayad ko sa bills sa balay. Ako ang gasto sa pagkaon. So dako kayo ko og matipid pero kung nagrent pa ko, hoy Ginoo. Sus, ang ako ang monthly expenses diri $2,000 sa pagkaon, gasolina, car insurance, ug uban pa padala pa sa Pilipinas. Ang ako alang gud gisayangan kay wala ko nagkuha og masteral sa Philippines. Sayang kaayo lagi. Kabalo pa lang dai ko nga magamit din ako dire. Nagmasteral na lang di unta ko kay para pinakadako na unta nga sweldo ilang hihatag sa kuha. So nakoy kauban ang mga SPED teachers dire. Grabe. Bisag asa ka nga district dire sa Amerika. Dire lang sa Sacramento. Perting daghanag district lang itawag SPED teachers. Nakoy kauban nga ang iyahang bayaw pag abot dire sa Amerika. Wala pa gana na siya experience sa Philippines. Nagtudlo na siya SPED class sa Philippines. Pag abot niya dire wala pa siya teaching credential ha. Nag-apply pa lang siya teaching credential. Nag-apply siya sa district, gi-hired siya. Nag-apply ang district og emergency nga teaching credential niya sa CTC. Tapos mga 2 months lang yata gi-issuehan na siya dayon. So ingana dire ka demand ang SPED teachers dire nya mas dako sila sweldo kaysa regular nga teachers. Pero depende lang gihapon.
So nakalimot ko og mention ganina nga kung gusto ka mag-teach og TK or preschool, kailangan ka magkuha og early childhood education. So nag-enroll ko diri na nakoy 16 units of ECE. So mo na nakatudlo ko og TK. Kung wala kay required jud ka mo kuha. So nag-eskwela ko online lang sa Folsom College. So mo nang karon duha na kabuok ang teaching credential, ang Child Development Site Supervisor Permit, and multiple subject teaching credentials. So mas gusto ko magtudlo og mga gagmay nga bata kay they are still innocent ba, dali ra nimo sila i-manage kaysa magtudlo ka og mga dagko na nga bata kay lisod na. Okay, thank you friends. Thank you guys for watching.